Ang mahalaga, kumakanta ka. Tama? Lalo na ho, ang kultura natin, no, mga Pilipino, mahilig ang mga Pilipino magpa-impress, magpasikat. Pag pumunta kayo sa may Quantum, sa SM, o sa mga, ano ba yung pinakamalapit dito na, ano, saan? Ano pinakamalapit na, ano dito? Na arcade? Sa Cubao? Ice cream store. Okay, tsagaan na pagtsagaan ng ice cream store. Hindi ba? Pag may video, okay, merong dance revolution, yung bago na, may mga ganun-ganun pa. No, magbabayad ka talaga ng 5 piso para lang makita ng lahat na kaya mong gawin yon. 5 minuto ng kasikatan. Andiyan ba kayo? No, pero ngayon, no, iba yung umaawit ka, hindi para patunayan ng sarili mo. Iba yung umaawit ka, hindi para magpasikat. Pero sa hapong ito, umawit tayo para hipuin ang puso ng Diyos. Okay ba yan? Like ba yan? Like. Oh, yan. Kaya hindi ko na patatagalin pa. No? Bukod doon, no, mamaya meron tayong pag-uusapan dahil alam ko may pangako sa inyo si Kuya Dave. Pero bago natin, Kuya Dave, ngayon ka na ba magpapromote o after? Pagtapos? Okay. So, bago natin marinig yung ating schedule para sa summer, excited na ba kayo? Yeah! Okay, kami din excited na. No, mamaya makikita ninyo kung sino yung magiging teachers at saka trainers ninyo sa summer. Alright? Palakpakan natin sila. No? Mamaya magpapakilala sila. Pero bago yun, no, tatawagin muna natin no, yung ating speaker sa hapong ito. Okay, mga ate. Kala ko yung mga bata yung maingay. Yung mga ate pala yung maingay. Excited kayo? Oy, sino excited na para sa summer workshop program? Alright! Okay. Ako din. Excited na rin ako. Ayan. Pero kailangan magpigil ng excitement dahil sa hapong ito, bago tayo mag-usap tungkol sa ating mga workshop at bago tayo mag-party, magkainan at patuloy na mag-awitan, makikinig tayo sa Word of God. No? Okay ba yon? Okay. Pag makikinig tayo, ay talagang makikinig tayo. No? Si Lord lang kausap natin. Dahil yung katabi mo naman, 1 buong taon mo nang kausap yan. Sa klase, sa labas, pagka gumigimik na ba kayo, mga high school? Pero ngayon, ang Panginoon lang ang papakinggan natin. Okay ba yon? Hindi ko na patatagalin pa. Tatawagin ko po isa sa aming mga magigiting na ate at woman of God. Tatawagin ko po si Ate Mutya upang pagpalain tayo ng word na nanggagaling po sa Panginoon. I-welcome po natin siya ng masigabong palakpakan. Okay. By the way, sa mga first time po, kuya, pahingin ng table para kay Ate Muts. By the way, habang hinihintay natin siya, sa mga first timer, ako po si Pastor John. Ako po yung pastor ng Lord's Disciples. Ako nagpadala kay Kuya Dave. Kuya Dave is my disciple, pero hindi ako si Lord. Lahat kami disciple ni Lord. Yan. Yan. Okay na? Ayan. So, pagka nakakasalubong nyo ako dyan, asadong mga cute yung mga mukha nyo, sa sobrang cute nyo, baka hindi ko matandaan, no? Kaway lang kayo. Sabi nyo, Pastor, o kaya Kuya, ganon. Kasi madalas, nag-ice cream store din ako. Kaya, hindi ko na patatagalin pa, tawagin po natin, Ate Mutya. So, the path of waiting. Sino dito ang hobby niya maghintay? Ay, sa wakas, maghihintay na naman ako. O kaya parang, ang saya-saya naman maghintay. Di ba kanina ilang seconds lang, no? Parang,
awkward, dead air. Siguro si Jonathan kinakabahan na, anong problema ni Ate Matcha? Pero yung paghihintay ay isang bagay na napaka familiar sa mga tao sa Biblia. At actually, very common siya sa experience natin. Di ba? Araw-araw, meron tayong mga pagkakataon na tayo ay pinaghihintay. Sasakay ka ng jeep, maghihintay ka. MRT, maghihintay ka, no? Maghihintay ka either makasakay ka o maihulog ka dun sa, ano. So, yun yung mga hinihintay. Okay, so, although this path is very familiar, we don't like it, di ba? Hindi natin siya gusto eh. Lalo na ngayon sa panahon ng advancement, technology, ang bilis-bilis na ng mga bagay-bagay. Instant noodles, instant meal, may magic meals na ngayon, no? Instant coffee, instant girlfriend, instant baby. So, maraming mga instant. And nakalimutan na natin na bahagi pala ng journey natin o ng transformation natin sa pagtawag sa atin ng Panginoon, yung paghihintay. So, we are a driven people. Yan, gusto natin go, go, go. So, laging merong, lalo na yung mga kabataan, no, yung high school, gusto nila, nagpi-Facebook na nga, nag-YouTube pa, habang naglo-load ito, may ginagawa dito, kasi ayaw nila nang naghihintay. Okay, we don't enjoy waiting. Alam nyo ba, yung waiting sa scripture, sa Old Testament at sa New Testament ay napaka-familiar. At ang ibig sabihin nito ay to expect, to await someone or something's coming. Okay? It also connotes hope. So when wait is used in the scripture, pag ginamit sa Biblia yung salitang wait, minsan ang equivalent nito ay trust or hope. Okay? So yun yung ating pag-uusapan. Okay? So kung matatandaan natin, yung mga tao ng Panginoon sa Old Testament, naghintay sila ng ilang taon bago sila makapunta sa Promised Land. 40 years. Tama ba? Mga Bible scholars dyan. 40 years. Actually, nakalabas na sila, no? Pero nag-wander sila sa desert ng 40 years. Imagine. Sino na dito yung 40? Wala pa. Ako hindi pa rin. So, 40 years ng paghihintay. So, matagal yon, ano? And, meron ding isang babae sa scripture na 90-something na siya at naghihintay siya ng kanyang firstborn son. Okay? Alam niyo ba yun? Si Sarah, di ba? As in, talagang gustong-gusto niyang magkaanak and advanced na yung age niya pero hindi pa rin siya nagkakaanak. She waited for many years. Okay? So, familiar siya sa path na ito. Okay? So, alam nyo ba na hindi lang tao ang naghihintay? So, yung paghihintay ay dalawang direksyon. Una, waiting on God or waiting for God. Secondly, the waiting of God. Ibig sabihin, yung Diyos din natin naghihintay. Okay, mamaya, i-discuss natin kung paano yun. Unahin muna natin yung nature ng waiting. Okay. Kung meron kayong mga Biblia, pwede nyong buksan sa Luke 1. Okay. Siguro marami sa atin familiar sa story. Okay, sa gospel na ito. Si Zacharias ay isang priest. Okay. Sinong may kakilala sa kanya? Si Zechariah. Tatay ni John the Baptist. And para sa iba sa inyo ay alam na yung story kung paano finoretold yung pagdating ni John the Baptist at kung ano din yung purpose niya. So si Zacharias at ang kanyang asawang si Elizabeth na pinsan ni Jesus? Pinsan ni Mary. Mukhang mali yung mga ano natin. Okay? So makikita natin dyan
Pwedeng, Kuya Jason, pakibasa naman yung story ng Luke 1:5 hanggang 17. Verse 5, in the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were upright in the sight of God, observing all the Lord's commandments and regulations blamelessly. They had no children because Elizabeth was barren, and they were both well along in years. Once when Zechariah's division was on duty and he was serving a priest before God, he was chosen by Lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time for burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink. He will be filled with the Holy Spirit even from birth. Many of the people of Israel will he bring back to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." So si Zechariah, nung isang time na siya na yung toka na mag-offer doon sa temple, ay merong isang anghel na nag-appear at nagsabi sa kanya na the Lord has heard your prayers and you will now bear, or your wife will bear a son. Okay? That was the promise na matagal nilang hinintay. Okay? So ang unang, syempre nagulat si Zechariah, no? Pag binasa nyo yan, malalaman ninyo na hindi siya naniwala agad. Sabi niya nga dun sa angel, "How can that be? Matandang-matanda na ako." Although, hinihintay talaga nila yon. And as a sign, ang sabi sa kanya ng angel ay hindi ka makakapagsalita hanggat hindi lumalabas yung anak mong si John. Okay? So, ano ang itinuturo nitong passage or nung example na ito, o anong sinasabi ng passage na ito tungkol sa paghihintay, sa nature ng paghihintay or ng waiting? Una, waiting is with a sense of promise. Okay? Meron tayong kasabihan, o di ba? Parang Little Miss Philippines lang. Ang naghihintay sa wala, nakatunganga, kawawa. Okay, ulitin ko ha. Ang naghihintay sa wala, nakatunganga, kawawa. Si Zechariah, merong promise na binigay sa kanya. Tama? Ang promise na yon ay magkakaanak kayo at ang anak ninyo ay may purpose na i-accomplish. Okay? And yung paghihintay nila ay merong pinanggagalingan. Okay? Yun ay yung pangako ng Diyos sa kanila. So, dapat nating maintindihan na yung waiting na tinuturo sa atin sa Biblia o yung ina-ask sa atin sa Bible ay waiting with a sense of promise. Okay? Anong implication nito sa buhay natin? Minsan, naghihintay tayo sa wala. Tama ba yon? Claim tayo ng claim. Pero narinig mo ba na ipinangako sa iyo ng Panginoon yan? Okay? O kaya ay, parang ano lang yan eh, sana manalo ako sa loto. Di naman tumataya. Di ba? Parang ganun lang yun. So kung walang pinanggagalingan yung paghihintay mo o yung hope mo, wala yung sense yung waiting. So, yung makabuluhang paghihintay ay meron siyang pinaguhugutang pangako. At ano ba yung pangako ng Panginoon? Saan ba yung makikita? Siyempre, unang-una sa scripture or sa Biblia. Okay, alam natin yung mga pangako ng Diyos, ano?
Na pag tayo ay sumunod, anong promise niya? Na pag tayo ay ganito, makikita natin yung mga pangako ng Diyos. At yun yung mga pwede nating hintayin. Okay? Siguro sa mga kalalakihan, hindi masyadong issue yung paghihintay sa love life. Tama ba? Yes daw. Jonathan, hindi sila naghihintay. Pero sa mga kababaihan or sa mga ate natin, talagang malaking bagay yung paghihintay. Kasi ang kultura natin, yung mga babae, hinihintay nila na sila ay ligawan. Mukhang hindi sila nakaka-relate kasi ngayon, pwede na daw manligaw ang babae. Tama ba? Hindi. Pwede na. Ang tinuturo ng prinsipyo ng Biblia ay, syempre, ang natin, magiging modest, kaya ang mga kababaihan ay magiging modest, pagkakaabalahan nila ang pagpapaganda ng kalooban at hindi ang pagpapaganda ng kanilang mga mukha. Okay? So, napakahalagang issue itong paghihintay. And, pinramis ba ng Panginoon na lahat makakapag-asawa? Nasa Biblia ba yon? No? Kasi di ba may mga, mga quote, na ang bawat isa sa atin ay may kabiyak, mga ganon. Or matatagpuan mo din ang tama mong, ganon. Pero sa totoo lang, hindi naman pinangako ng wala sa Biblia outrightly yung sinasabing bawat isa sa inyo makakapag-asawa. Bakit ka tumatawa? Totoo naman, di ba? So, ibig sabihin, mga ladies, hindi natin pwedeng i-claim yon unless in our intimate relationship with the Lord, na-receive talaga natin yon. Okay? Ang dami yatang tinatamaan, Kuya Jonathan. Isa lang. Bakit nakatingin ka kay... Sige. Hindi. Totoo yun. Kasi ako, I have parang experienced that path. The path of waiting. Okay? Parang 30 na ako, wala pa akong boyfriend. Paano na lang yun? Pero yun, early on, I have come to accept the fact that ang design ng Panginoon, hindi naman lahat magkaasawa. Ang design niya, may enjoy ng bawat isa. Unang-una, yung relationship with Him and with other people. Male and female to the fullness. Okay? Yung in its fullness. Okay? So, I think that has helped me para hindi ako masyadong, alam mo yun, maging maubos yung energy ko sa paghihintay sa wala. Okay? So, but it doesn't mean, pero hindi ko sinasabing masamang magsabi ng kalooban mo o ng desire mo sa Panginoon. Okay? I think yun yung isang dapat nating matutunan, mga ladies, na it's okay to be transparent and to be honest with God about, Lord, gusto ko po talagang mag-asawa. Walang problema doon. Okay? If He hears it, and if it is His will for your good, then He will give it. Okay? But in His wisdom, kung meron siyang mas higher na reason kung bakit hindi niya yun ibibigay, then you just have to trust and to wait. Okay? So, waiting is with a sense of promise. So, huwag kayong maghintay ng wala, Okay? Secondly, waiting is active. Okay? Usually, pag sinabing wait, parang, wait muna, hihinto, or parang titigil yung mundo. Actually, yung waiting sa scripture is actually active. Ano ibig sabihin yan? It means you are being present, fully present sa kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Okay, kahit na meron kang hinihintay, Lord, sabi mo po, ipaprosper mo ako. Narinig ko po, talagang na-receive mo yan sa Panginoon. Lord, sabi mo, ipaprosper mo ako sa ganitong area ng buhay ko. Hindi pa ito nangyayari, hinihintay ko. Anong ibig sabihin ng waiting is active? It means you also have to do your part, okay, to parang find yung realization nung promise na yon. Kasi ginagamit din ng Panginoon yung ordinary, ginagamit niya din yung
decisions natin, yung mga nangyayari sa buhay natin para i-accomplish yung will niya. Okay? So waiting is not equivalent to standing still, doing nothing. Waiting does not imply passivity. Halimbawa, gusto mong makatapos, yumaman, hindi mo yun makukuha kung maghihintay ka lang. Yung mga bagay na yon pinagtatrabahuhan. Hindi lang siya hinihintay na maganap or mangyari. There are things na hindi dapat hintayin. Okay, alam naman natin yun, no? Parang common sense yun na alam natin na ang Lord, binibless niya yung mga taong tinutulungan rin yung sarili nila. Okay? Thirdly, waiting is open-ended. Pwedeng pakibasa yung Luke 1:38, Ate Nikki. Luke 1:38. Ito naman si Mary. Nung nagpakita sa kanya yung isang anghel at sinabi nga na you are favored, okay, you will have a son, and you will call him Jesus. Ito yung response niya. Tama ba? Luke 1:38. 39. Yung response. Luke 1:39. At that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea. Tama, Nikki, 38. Okay. Luke 1:38. I am the Lord's servant. Mary answered, May it be to me as you have said. Then the angel left her. Thank you. So yan yung response ni Mary. Sabi niya ganun, I am the Lord's servant. Parang mangyari ang mangyayari. Mangyari ang kanyang kalooban. Minsan tayo naghihintay, pero choosy din, ano? Parang, gusto ko ganito. Gusto ko ganyan. Sa totoo lang, yung waiting na gustong lakaran, yung path ng waiting na gusto ng Panginoon na lakaran natin ay yung open-ended. Ibig sabihin, hindi tayo, alam mo yun, nire-recognize natin na tayo ay finite at ang Diyos ang nakakaalam ng mas mabuti para sa atin. So yung attitude ni Mary dito sa promise na ito, biro mo, sinabihan siya, you will have a son. Wala pa siyang asawa at that time. And your son will be yung the Savior. So medyo mahirap i-take yun, no? Pero yung attitude ni Mary, I am the Lord's servant. So yung klase ng pag-wait na yon, ready siya kahit na anuman ang dumating. So minsan we have general prayers, no, Lord, grant me this, give me this. And when the Lord's answer comes, parang nagrereklamo tayo kasi hindi siya according to the package that we want. Okay? So ang waiting na nakaka-please sa Panginoon ay yung waiting na open-ended. Oy, kayong dalawa. Sige. Another example, syempre, para mabuhayan kayo, no? Yung mga example sa love life, halimbawa. Yan. Nandito yung asawa ko, baka mangontra siya. Joke lang. Hindi. Ako, halimbawa, I have prayed for a mate. Siguro at the age of 28, seriously, nagpe-pray na ako na, Lord, I recognize na gusto ko po talaga magka-family, pero wala pa akong boyfriend nun, ha? Nagka-boyfriend ako, 32 na yata ako. So, gusto ko po ng ganito. Meron akong mga sinasabi sa Panginoon. And gusto ko, engineer sana. Na may beach house. Ibig sabihin, mayaman. Sinagot naman ng Lord yung half ng prayer ko. Engineer siya, yayaman ba lang siya? Ibig sabihin, yung, hindi, ano lang yun, no? Kidding aside, I think meron tayo minsan mga notion na parang romanticize nung pagsagot ng Panginoon sa panalangin natin. Minsan, matter of factly lang talaga ang Lord mag-deal sa atin. Kasi nung nagpe-pray ako ng makapag-asawa na, meron akong parang gusto. Parang lang. Tapos siya,
talagang wala siya sa picture kasi we became good friends nung latter part na, pero matagal na kami magkakilala. Then one time while I was praying and journaling, na-realize ko na, teka, pray ako ng pray, pero ito na nga yung sagot. Bakit parang ayaw ko pang i-open yung sarili ko? Minsan kasi meron na naman akong na-touch, John, sorry. Anyway, ang point ko lang dito, maging bukas tayo sa pwedeng ibang direksyon na binibigay ng Panginoon. Okay, baka naman kasi tingin ka ng tingin sa kanan, nasa kaliwa naman. Yun. So, open-ended. Ready lang tayo, di ba? O, seryoso naman. Hindi, seryoso yun totoo yun, testimony yun, na minsan, meron tayong mga nakakahon na ganito yung gusto ko, Lord, ganito po yung gusto ko sana. Pero alam niyo, in His grace, ipaparealize naman niya sa'yo na, look, I've been giving this to you for so long, hindi ka lang nakikinig. Okay, ayan na yung sagot So, waiting should be open-ended. Dapat ready ka rin na tanggapin yun na, ay, oo nga, Lord, no? Ito na nga po pala yun. Okay, salamat. Okay? Second point. So, yun yung nature ng waiting, Waiting is with a sense of promise. Waiting is active. Waiting is open-ended. Okay? And so, how do we wait then? Ano naman yung practice ng waiting? Paano naman natin ito gagawin? Una, we wait together. Anong ibig sabihin yan? Kasi yung pangako ng Panginoon, ibinigay niya yan hindi lang sa family, kung hindi sa nations, sa people. Okay? Yung pangako ng Panginoon na salvation, ibinigay niya yan sa nations, hindi sa iisa lang. So minsan yung, halimbawa sa simbahan, sa leadership, meron tayong mga pinangahawakan na promise. Ang gagawin natin, we wait together. Hindi lang si Pastor John or kung sino man yung core lang. Pero kung merong gustong pinapagawa ang Panginoon sa atin, kailangan we trust and wait together. Okay? Yan yung value ng community. So, mahalaga na sinishare nyo. Like may revelation ang Panginoon sa inyo, may burden, meron kayong na-receive na ganito. Mahalaga na sinishare nyo yon para we can wait together. Okay, secondly, this waiting is centered on the Word of God. Okay? So, how can we know God's will if we don't read His Word? If we don't spend time with Him. So, waiting should be centered on the Word of God. Okay? So, our waiting is shaped by an alertness to the Word of God that comes to us. So, ang question, are we home? Are we at our address, ready to respond to the doorbell pag nandyan na? Okay? We read the Word so that the Word can become flesh and have a whole new life in us. Okay? So, while waiting, while you are in the process of waiting for God's will, kung sa career man yan, sa love life man yan, sa family, sa mga issues mo, then you have to anchor yourself in the Word of God. Thirdly pala, we wait expectantly. Okay? Ito yung gusto ng Panginoon, hindi yung wait na parang lupay-pay na walang pag-asa. Kasi binigyan ka niya ng pangako. Ang sabi niya, ang gusto ko ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang gusto ko ay magkaroon ka ng abundant life. So you wait expectantly. Kung parang, Lord, hindi ko pa na-experience yung abundant life. Okay? Ang gusto niyang stance, we wait expectantly. Because this waiting is actually parang the ability to wait on the Lord stems from being confident and focused on who God is and in what God can do or is doing. Okay? This ability to wait is actually focused in who God is. Sino ba siya? Okay, doon lahat naka-anchor yung ating paghihintay. Okay? It means confidence in God's person, confidence in His wisdom, love, timing, understanding of our situation and that of the world. It means knowing and trusting in God's principles, promises, purposes, and power. Okay? So, kung ano man yung hinihintay mo, breakthrough,
financially, sa relationship, etc., may you walk this path expectantly, okay, and full of hope. Okay? Second part, yung another direction ng waiting. So kanina, waiting on God or waiting for God. Ito naman, the waiting of God. Okay? Anong ibig sabihin ng the waiting of God? Naghihintay pala ang Panginoon. Actually, before tayo, siya muna ang nag-exemplify ng kung ano ang paghihintay. Okay? Pakibasa ulit yung Luke 13:34 naman. Sinong may... Si Kenneth daw. Gawa PowerPoint ka. Kenneth, sige. Look, ano daw? Look, ano po? 13:34. O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Look, look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is who comes in the name of the Lord. Ang nagsasabi nito actually si Jesus. Nakikita niya yung mga tao at ito yung nasabi niya. Sabi niya, how I long to gather your children together as a hen gather her chicks under her wings, and you are not willing. Ito yung kasi yung nakikita ni Jesus, yung pinipersecute ng mga kung sino pa yung supposedly nakakakilala sa kanya. Yung sino dapat yung mga religious, etc., maraming alam tungkol sa coming Messiah. Sila pa yung umuokray sa kanya, yung mga high priest, etc. So, parang naawa siya. At ito yung na-express niya na, kailan ba? Kailan ba kayo? So, parang itong expression na ito ay reflection ng patience ng Panginoon. Na hindi niya, actually kung sa totoo lang, if the Lord wills to, parang, sige tapos na lahat, gunawin na lang ang mundo, wag na silang hintayin, He can actually do that without owing anybody an excuse. Tama ba yon? Even before time, kung sinabi niya, ay wag na lang, tama na. Stop this. You cannot do this to me. Parang ganon. Pwede actually. Pwede. Pero wala yun sa character niya. Tama ba? Pwede ka na niyang patayin ngayon pa lang. Totoo, or ako. Wala sa atin yung makakapagsabi na, Lord, wait lang. Walang makakapag-justify. Kasi, He is a holy God and we have sinned against Him. But, because of who He is, He waited. Imagine anong ginawa niya? Pinadala niya yung kanyang anak. Pinagbuntis pa yon 9 months. Natural, hindi pwedeng, yan na si Jesus agad-agad. Hindi, di ba? He went through the natural process so that people will understand. So that humanity will understand that though He is God, He stooped down to their level. Para lang maintindihan natin siya. Okay? So, grabe yung patience ng Panginoon, no? Grabing paghihintay. And that incident in the cross happened how many years ago? And He is still waiting now for people to respond. Okay? He is a waiting God. Okay? We have a God who though He is God, stoops down to wait for us to be acted upon. Ang hirap nun, no? Yung maghintay ka na kung magre-respond itong taong to o hindi. Okay? Kasi si Jesus, yun yung path na pinili niya eh. He waited to be acted upon. Anong ginawa sa kanya? Hindi lahat nag-respond. Pinako nga siya sa krus eh, namatay. Okay? And of course, we know the whole story. Privileged tayo ngayon na alam na natin na hindi nag-end sa Calvary lang yung promise ng Panginoon. Okay? He chooses not to coerce or force us. Okay? Meron akong babasahin na
May napindot ako. Na hindi ko na alam. Teka lang. Anyway. Sabi ni, siguro yung mga nakapagbasa na sa inyo nung screw tape letters ni C.S. Lewis, kung meron na nakapagbasa. Meron dong isang portion na sinabing ng ganun. Ang tawag kasi kay Jesus doon ay enemy. So sabing ganun, He cannot ravish. He can only woo. Yung Diyos daw, parang ang character daw ng Panginoon, hindi siya pwedeng mamwersa o mamilit. Hindi dahil hindi niya kaya, kung hindi dahil hindi siya yon. He can only woo. Naranasan niyo na ba yon na you have done something and you know that you don't deserve grace. Hindi natin deserve na patawarin at pwedeng-pwede tayong kuhain na at that time. But He chooses not to. Sometimes tayo pa yung, ikaw na nga nagkasala, ikaw pa yung, parang minsan yung anak ko, no, kasi yung mga bata talagang expression sila ng raw humanity. Si Mithi minsan, siya na yung nang-agaw kay Noah ng laruan, siya pa yung galit. Iiyak pa yan siya. Minsan ganun tayo, no? Childish sa faith natin. Tayo na yung nagkasala sa Panginoon, tayo pa yung nagmamaktol. Hinintay lang naman tayo ng Lord. Okay? He patiently waits for us to come to our senses and realize that mali pala tayo. Okay? So, our God is a waiting God. Okay? Isipin nyo na lang yung journey nyo. Mga ilang beses nyo nang pinaghintay ang Panginoon. Pinaghintay para mag-respond kayo sa paraan na nakakatuwa or nakakabigay ng glory sa Kanya. Okay? How many times have we have chosen to let Him wait? Okay. In giving up a favorite sin, or in forgiving somebody who have hurt us, or ilang beses na natin siyang, or have our hearts bowed down to Him really? O baka hinihintay niya paring may isang parang bulati pang pumirma para bumigay ka. Okay? So, this God is a patient and a waiting God. But actually, He cannot wait forever. So, meron din yan siyang limitation. Kasi yung purposes niya, nakasulat na yan sa Scripture. Okay? Sabi niya, there will be a time, okay, na kailangan ko ng paghiwalayin kung sino ang sa akin at kung sino ang hindi sa akin. The sheep and the goats. Okay? And so, sana wag nyo nang hintayin na last 2 minutes o kaya last 30 seconds na lang. Okay, mag-respond na tayo sa Panginoon. If He is asking you now to respond, to give your heart to Him, to bow down to Him, to ask forgiveness for something, to give Him something, to give up something for Him, then I pray that this will be the time that His waiting will be parang stopped or will cease. Sabi sa Isaiah 40:30-31, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope or wait in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, wherever side you are in, the one waiting for God or sa other side, the one who is being waited by God, I just pray that you will have the courage to trust. Okay? Magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang purposes niya, ang heart niya, ay para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. At yung ibig sabihin ng eternal life na yun, hindi lang yung pupunta ka sa langit.
Okay, sana medyo naiintindihan nyo na yun, no, na eternal life does not only mean being saved from hell, but eternal life is knowing God and experiencing His reality in our lives. Okay? So that is His promise to us. And we can count on Him that He will give that to us if we wait and we respond accordingly. Okay? So, shall we close in prayer? Panginoon, maraming salamat na hinintay mo kami, Panginoon, na mag-respond sa inyo. Salamat po na patuloy mo kaming hinihintay na to fully give ourselves to you. Lord, wala po ni isa sa amin na makapagsasabing talagang 100% ay ibinibigay namin sa inyo ang aming sarili. But thank you for your patience, your grace to us, your love for us. And Lord, I pray for my brothers and sisters here, kung ano man po yung promise o mga bagay na hinihintay nila from you, I pray that you will give them the courage and the determination, Lord, to faithfully wait and trust you. Lord, we bless you. Salamat po sa pagkakataong ito. We lift your name on high, O God. In Jesus' name. Alright. Blue. Okay, so before we proceed to the next part of our program, tatanong ko lang, nagets nyo ba yon? Yung pinag-uusapan kanina. So, sino dito yung ikaw ay may inaantay sa Panginoon? You are on the waiting part. Taas ang kamay. Taas. Isa, dalawa. Good, good. Sino naman dito yung feeling mo matagal ka nang inaantay ng Panginoong Yesus? Taas naman ang kamay. Wala. Isa, dalawa, tatlo, good, 4, 5, 6, 7. Okay, Maya, feeling mo may inaantay ang Lord na response sa buhay mo. 1, 2, 3, taas ang kamay. Okay, good, good. Ngayon, meron lang ako idadagdag. Yung iba kasi, feeling nag-aantay kay Lord, no? At nag-aantayan pala sila. Kaya lang mali ang kanilang pinupuntahang lugar. Alam niyo yon, yung meron kang kamit, pares kayong eksakto, impunto, 3:00 nandun. Pero yung pala, hindi kayo dun dapat nakikita. Magkaiba pala kayo ng location. Tama ba? Marami sa ating ganon. Feeling mo, nag-aantay ka. Andiyan ba kayo? Nakikinig ba? Yung kanina mga nagtaas na nag-aantay. Feeling mo, nag-aantay ka. Ayun pala, ikaw ang inaantay ni Lord. Ayan, mag-antayan kayo. Sige, maganda yan. My suggestion is, we always seek the heart of God, and we always search ourselves. Hindi mo nakakahiyang aminin na tayo inaantay ng Lord. Dahil isang buong habang buhay tayong aantayin ng Lord. Dahil bawat araw may binabago sa atin. Amen? Kahit pastor ka na, kahit leader ka, araw-araw may inaantay ang Diyos sa'yo. Kaya nga pag tayo bumubuti, hindi siya nagugulat, hindi niya naisip na, uy, grabe to ha, dati nangungopia pa to sa klase ni Ma'am Rods, ngayon hindi na. Ang galing ha. Hindi nagugulat ang Diyos kasi dinisenyo ka niya at inaantay ka na lang niya na magkaganon. Andiyan ba kayo? Hindi nagugulat ang Diyos pag nagiging mabuti ka at hindi ka niya kukunin agad. Dahil kailangan ka pa niya dito para maghasik ng kabutihan. Andiyan ba kayo? Ngayon, may gagawin tayo. Okay? In fact, this is the most exciting part of our program every Sunday. Lagi namin itong ginagawa. Sino ba yung sa inyo yung gumawa na nitong exciting part ng program natin? Alright, excited na ba kayo? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang magpaantay kay Lord, sabi mo nga. Napangat na siya sa kakaantay. Sabi mo, napangat na siya sa kakaantay. O sabi mo sa kabila, please lang. Huwag ka nang magpaantay. Feelingera ka. Alright. Now, tayong lahat ay tumayo. Why is this the most exciting part of our worship service?
Bakit ito yung pinaka-exciting na part? Ito yung part kung saan titigil na sa pag-aantay ang Diyos. Okay ba? Kasi ito yung part na magdidesisyon tayo na sa araw na ito, anong date ngayon? March? Sabi mo sa katabi mo, at tandaan mo tong araw na to, ha? Dahil itong araw na ito, isusuko ko ang buhay ko kay Jesus. Okay, pwede ba lahat ng first timer bigyan ako ng magandang cute na kaway? Sige, lahat. Alright. Guys, palakpakan natin mga VIP natin sa araw na to. From Quirino High School. Okay. Pangalawa, pwede bang kumaway din yung nag-invite sa kanila? Si Kuya Dave at saka si Ma'am Rods. Alright! Woo! Palakpakan natin sila. Ang galing. O, ito na ang pinaka-inaabangan natin. Ready na ba kayo, guys? Ngayon, sa lahat ng VIP, tinatawagan ko kayo dito sa harapan. Sama-sama nating bigay natin yung buhay natin kay Jesus. Come on, guys! Sige, magkagulo na tayo dito. Magulo talaga dito. Tara, tara! Go, come! Alright! Alright. Sige ba? Alright. Sige, let's flood this place with people. Dito, marap kayo sa akin. Come on. And leaders, can I ask you to be just right at their backs? Dito kayo, tingin kayo sa akin. Up, flip top, mag-ingay! Okay. Guys, leaders, members, can you just be in there, around them? Palibutan natin sila. Dito kayo, dito. Dito. Tiisin nyo na yung mga talsik. Okay, tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Meron akong isang mahiwagang tanong. Ito lagi namin tinatanong. Pag kayo nagdala ng kaibigan nyo dito, tatanungin din namin to sa kanila. Handa na ba kayo sa tanong na ito? At gusto ko, pag sasagot na kayo, sabay-sabay, sasabihin nyo lang kung ano yung laman ng puso nyo. Pag count ko ng 3, sabay-sabay kayong sasagot. Okay? Sige, ito yung tanong. Ready na? Makinig kayong lahat, ha? Yung mga leaders ko, ready na ba dyan sa likod? Okay. This is my most favorite question at ang mas paborito ko yung sagot sa tanong na ito. Ito yung tanong. Are you willing to give your life to Jesus today? Wala pang bilang. Sabi ko, at the count of 3. Alright, malawan natin sila. Isa pang malakas na sagot. At the count of 3, sabay-sabay, ha? Are you willing to give your life to Jesus? 1, 2, 2.5, 3. Alright! Dahil dyan, magpe-pray tayo. Let's pray. Ganito gagawin natin. I want you to repeat this prayer after me. Ready na ba kayo? Ulitin nyo lang tong prayer na to. Madaling-madali lang siya. Ready? Can you bow your heads and close your eyes? Ito yung panalangin. Sabihin mo, Panginoong Yesus, sinusuko ko po ang aking buhay sa inyo ngayong hapon. Tapos na po ang pag-aantay. Pumasok ka sa aking buhay. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Ako'y baguhin mo at iligtas mo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. You just make the best decision of your life. Langit ang aking Now, tingin kayo sa akin. I want you to turn around and face your Lord's disciples family. Alright. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Guys, come on, let's welcome our VIPs for this afternoon. Sa'yo'y sumasamba. Kenneth, Hubert, Mark, Kate, Coco. Ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Piling ka, ang puso sumisigla. Sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Piling ka, ang puso ko'y sumisigla.
Sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisig. Alright, it's party time! Wow, wow, wow. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumasaya. Sa'yo'y Sumasamba langit. Come on! ang aking nadarama. Let's party, people! Tuwing kapiling ka, Ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba. Minsan ba, langit? Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Okay. Ito kasi yon. Yung nagtuturo kanina, hindi siya yung nagpauso ng sayaw. Pero, gusto nyo ba makita yung nagpauso ng sayaw na yan? Okay, ganito kasi yan. Dito sa Lord's Disciples o sa League of Disciples, ang uso dito, puro barkadahan. Okay ba yan? Hindi pwedeng wala kang barkada dito. Kaya tinatawagan ko yung binuo kong barkada. Pumunta dito lahat sa harapan. Come on, guys! Guys, kasama si Kuya Jason, kami ang tinagariang mga barako! Alright! At kahit mga barako kami, sasayaw kami para kay Lord. Handa na ba kayo? Okay! 1, 2, 3, 4. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y ngayon kayo lang. Ang puso ko sayawan na langit. Come on! nadarama. Ang hindi sumayaw, sasama dito sa harapan. Ang puso Bigla, sa'yo'y sumasamba, langit ang aking madarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa iyo'y sumasamba. Okay! Party! Party! Woo! Sa iyo'y sumasamba. Palakpakan si Lord. Okay. Itong isa sa mga barkada namin, si Kuya Mark, bagong kasal. Pwede nyo ba siya i-congratulate? 1, 2, 3. Congratulations! Alright! Kahapon lang to, kahapon lang. Okay. Sige. So, bago tayo pumunta sa second part ng program natin, pwede ba tulong-tulong tayong mag-ayos? Tulungan natin yung mga kuya natin. I want you to be seated dun sa isang sa upuan na merong table sa gitna. So, si Kuya Kenneth at saka si Kuya Mark, gagabayan niya kayo. Kasi, feeling ko parang gutom na ba kayo? Oo, di ba? So, para matungayan natin yung program, tulong-tulong tayo. Okay lang ba yon? Alright, sige, walang lalabas ha. Let's help one another. Mark, at saka si Id,
Michael. Okay, tulong-tulong po tayo. Langit ang aking nadarama. Langit ang aking nadarama. Langit ang aking nadarama.